Let us be there, Luke 18:19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the anointed one. Sige, pagpapit natin si Jesus. Good morning po sa bawat isa. Sige, pwede ka bang humanap ng dalawa? Kabatiin mo siya ng good morning sa iyo. Talagang mga gandang, mga pogi, mga guwapo, umanap ng Diyos. Amen. Palakpakan mo si Lord sa buhay natin. So, I would like to welcome yung mga bagong natin ngayon, kapatid natin, Miss. Mga taga-kapalik yata, taga-kapalik, praise God. Welcome, welcome. Siguro ka natin si Lord. Sino pa yung bago? Si Stephanie, welcome. Nasaan na yun? Yan, praise God, welcome. Sino pa? Ayan. Yan, yung bagong invite ni Ian Jules. Welcome. Yan, yan pa. Invite yung mga taga San Joaquin para parami yung mga yan sa biyaya ng Lord. So, palapakan natin ang Diyos sa buhay ng mga anak ng Diyos na nagkakaroon ng kaluwan sa Panginoon. So, kumusta po ang lahat? Kumusta po kayo? Araw-araw nagmamahal. Amen? So, praise God. So, salamat po sa biyaya ng Diyos. I do believe tayong lahat ay kakatagpuin ng Panginoon sa oras na ito. Maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? We do believe that the Word of God is not just informational, but it is transformational. Maraming buhay ang mababago. Maraming tao ang lalapit sa Panginoon. Maraming tao ang mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Welcome ulit sa lahat ng mga bago. Hindi po natin inaano ang reliyon dito. Ang ating pong pinupukusan dito ay relasyon sa Panginoon. Kaya lahat ay welcome sa lugar na ito. Amen? So, are you ready? Sa salita ng Panginoon. So, ating pag-uusapan, kukunin po natin ito sa Jude, chapter 1, verse 21 to 23. Sabi nito, sundan niyo po ako sa pagbabasa. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you eternal life. Be merciful to those who doubt. Save others by snatching them from the fire. To the others, show mercy, mix with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. Tayo po yung mukhang manalangin. Father God, pinupuri ka namin, pinadakila po namin ang iyong pangalan sa oras na ito. Panginoong Jesus, salamat po sa pagkakataon na muli na naman kami makakapakinig ng iyong salita. Lord Jesus, hayaan mo, Panginoon, ang iyong wisdom ay nasa amin, O Lord God. Maunawaan namin bawat salita na aming mapapakinig sa oras na ito. Lord, it will transform us, Lord God. Lord, protect everyone of us sa dakong lugar na ito, maging makarating pa lamang, Panginoong Jesus. Pakaingatan sila, makarating sa dakong lugar na ito ng safe, O Lord God. Lord, as I am preaching your word, let your anointing flow, let your wisdom flow. And Lord, let you preach, Lord God, with power and with conviction sa bawat isa amin. Salamat po, Panginoon. We glorify your name. We love you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Pumulit na malakas, ang palakpak, ang pagpuli sa ating Diyos. So, ang pag-uusapan po natin sa oras na ito, pinamagatan ko po itong remain in God's love. Sabihin mo sa katabi mo, manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Sino po dito ang pag-ibig ng Diyos? Lahat. Amen. So, manatili sa pag-ibig ng Diyos. Marami ang nag-umpisang mainit sa pananampalataya. Puno-puno ng sigasig, nagdadasal, naglilingkod, Pero, pagkalipas ng mga panahon, wala yung dito ha. Sa gitna ng mga tukso, tentasyon, problema, o kahit sa panahon ng kasaganaan, take note, kahit sa panahon ng kasaganaan, may mga Kristiyano
unti-unti pa din lumalamig at tumalayo sa pag-ibig ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yan. Kaya ang tanong ay hindi lang naranasan mo na ba ang pag-ibig ng Diyos, kundi nananatili mo pa ba sa pag-ibig ng Diyos? Yan. Sa Jude 1:21, malinaw ang utos. Ano? Sabi ni Jude, keep yourselves in God's love. Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Ano? Ang inutusan dito ay mga Kristiyano na naranasan na ang pag-ibig ng Diyos. Mga Kristiyano. Tayo ay inutusang manatili. Ibig sabihin ng manatili, hindi ka naalis. Ano? Hindi humihiwalay. Hindi ka nakakalimot. Aray. Aray ko. Guys, Christians, hindi ito utos sa mga unbeliever. Ang context nito, ito ay reminder ni Diyos sa mga Kristiyano, sa mga believer na naranasan na ang pag-ibig ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ito sa iyo yan utos. Reminder yan sa iyo, Lord. Ang nais ng Diyos, manatili tayo sa pag-ibig niya habang nabubuhay. Kaya sabi sa Judas 1:21, Tagalog, panatilihin ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin ng habang hinihintay mo, habang ikaw ay may buhay, habang ikaw ay narito sa mundo, panatilihin mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Amen? At kung totoo, ang relasyon mo sa Diyos, alam mo, ang pinakamahalagang pag-ibig na dapat makamtan ay ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ang pag-ibig ng kasap mo. Hindi ang pag-ibig ng tao. Pinakamahalaga na meron kang pag-ibig ay ang pag-ibig ng Diyos. Amen? So, ngayong araw, tatalakayin natin ang dalawang dahilan kung bakit dapat tayo manatili sa pag-ibig ng Diyos. Sino po ang gustong malaman kung bakit gusto mong dapat ikaw ay manatili sa Panginoon? Amen. Sige, pumalakpak ng malakas sa Diyos. Reasons why we have to remain in God's love. Number 1, unang puntos, the reason why we have to remain in God's love. Number 1, to bring you to eternal life. Jude 1:21, keep yourselves in God's love as you wait for the mercies of the Lord Jesus Christ to bring you eternal life. Keep yourself in God's love to bring you eternal life. Okay. Pag sinabing eternal, ito ay walang hanggan. Amen. Hindi ito yung buhay na maiksi dito sa mundo. Amen. Sino ba ang ayaw ng buhay na walang hanggan? Lahat tayo ay gusto yan. Kasi doon, walang sakit, walang luha, walang kalungkutan, puno-puno ka ng pagkain, sagana. Buhay na kasama mo ang Diyos, magpawalang hanggan. Yan ang gusto ng mga tao. Buhay na walang hanggan. Ang tanong, kung gusto natin ng buhay na walang hanggan, nananatili ba tayo sa pag-ibig ng Diyos na nagbibigay nito? Nananatili ba tayo? Remember, ang pag-ibig ng Diyos ang nagdala sa ating mga Kristiyano sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Malinaw po yun ha. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagdala sa ating mga Kristiyano sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Kaya sabi ng John 3:16, sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ganoon, sobra, matindi ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa iyo, ang Kristiyano. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, upang ang sinumang sumampalataya kay Jesus sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Hindi ang reliyon or ang mabuting gawa ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Paulit-ulit kong sasabihin, walang reliyon na magdadala sa atin sa kaligtasan. Ang magdadala lamang sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. Kung tatanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon, iyo itong mga kanta. Amen? Hindi ang reliyon ang magliligtas sa atin. Alam nyo, hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig nito ng Diyos. Ibinigay niya si Jesus, ipinadalas niya si Jesus, pinahirapan, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Hindi tayo karapat-dapat dito. Bakit? Lahat ng tao ay makasalanan. Sabi ng Bible, sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin, lahat, walang hindi makasalanan. Guys, sapat na ang maliit na kasalanan. Kahit maliit lang yan, para dalhin ka sa impyerno. Kaya sabi ng Romans 6:23, and the wages of sin is death. Kapahamakan, kamatayan. Ang sinasabi ko dito, kamatayan, hindi yung literal na kamatayan, yung flesh, but yung pagkahiwalay natin sa Diyos. Yun ang totoong kamatayan. Sapat na ang maliit mong kasalanan upang dalhin ng tao sa kamatayan, sa pagkahiwalay sa Diyos. Kahit ikaw ang may Guinness World Book of Record na pinakamalawang ang kasalanan mo, as long as meron kang kaunting kasalanan, sapat na yun para dalhin ka sa impyerno. Kahit ang kasalanan mo, inulit mo lang yung katabi mo, nasaktan niya. Kahit yan lang ang kasalanan mo, sapat na yan para dalhin ka sa impyerno. Hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasan ito. But Romans 5:8, sabi ng salita ng Panginoon, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Napakagandang balita. Amen? Ibinigay si Jesus, namatay si Jesus para sa iyo, hindi ko rin sumampalataya sa Kanya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay si Jesus upang maging daan ang kaligtasan mo, kaligtasan natin lahat. Si Jesus lamang, sabi ng John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang ibang daan ang kaligtasan. Hindi ang reliyon, hindi ang Jesus the Anointed One Church, hindi ang mabuting gawa ang magdadala sa atin sa kaligtasan, kundi si Jesus lamang. Kasi sabi ng Bible, si Jesus lamang ang daan ang kaligtasan. Amen? Ang pagtanggap natin kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ay pagpapakita natin ang pagpasok sa pag-ibig ng Diyos. Kung tatanggapin mo si Jesus, pumapasok ka sa pag-ibig ng Diyos. Tayo mga Kristiyano ay tumanggap ng napakalaking biyaya. Pinakamalaking biyaya ang natanggap natin. Actually, ang pag-ibig ng Diyos. Ang pinakamalagang sa lahat ng bagay, yun ay ang kaligtasan, eternal life. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ang nagdala sa atin sa kaligtasan. Malinaw. Amen? Malinaw po sa atin na walang ibang magdadala sa atin sa kaligtasan kundi ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay. Remaining in God's love is a choice. Hindi ito automatic. The love of God bring us to eternal life. But to remain in God's love is our responsibility. Are you there, people? Nandiyan pa kayo? Amen. The love of God brings us, we Christian, to eternal life. But to remain in God's love is our responsibility. Christian, it is our responsibility to remain in God's love. Kasi may kaaway na ang layunin niya ay ilayo ang mga Kristiyano sa pag-ibig ng Diyos. May kaaway. Amen? Ang layunin ng kaaway, napunta rin siya dito to steal, to kill, and destroy. Hindi papayag ang kaaway na ikaw na tumanggap kay Jesus, nagkameron ka ng kaligtasan, tinungan ka sa kadiliman,
Nagkameron ka ng kaligtasan, hindi papayag ang kaaway na mananatili ka doon. Gagawa siya at gagawa ng paraan na huli kang maibalik. The enemy come to steal, to kill, and destroy. Kaya may mga dating Kristiyano na dati nag-aalab sa Panginoon. Ako, kahit saan mo yayain Bible study, so mga pastor! Laging sumasama. Talaga namang pag mayroong taniman sa church, akin! Ang 100 pesos. Mayroong mga Kristiyano na in love na sa Lord. Bakit tumating sa punto? Isipin nyo, sa paligid nyo, makikita nyo, may mga nawala pa rin. Tumanggap ng pag-ibig. Pag nag-aaltar ko, mahal kita, Panginoon. Tapos maya-maya, lumayo na kay Lord. Bakit? Kasi may kaaway, may demonyo, gusto ilayo ang mga Kristiyano sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, naging mo si Jesus payag ko sa 4, sabi dito, ngunit itong ayaw ko sa iyo. Kinalimutan mo ang dati mong pag-ibig, dating gulo. Ayun. Dating ko si Jesus. Masa na? Payag. Tupo sabi ko. Ngunit ito ang ayaw ko sa iyo. Batanggin mo pa. Ngunit itong ayaw ko sa iyo. Kinalimutan mo na ang dati mong pag-ibig sa akin. Aray ko. Aray ko. Marami ay nagsimula na maalab. Ngunit dahil sa problema, sa tukso, kabuhayan, o kabisihan, nako, unting lumalayo, unting lumayo, at lumamig, at lumamig. Sabi po ni Jude, keep yourselves in God's love. God's love is constant. Ano bang constant? Tuloy-tuloy? Constant. But we are commanded to stay in it, to abide in it, manatili ka. Katulad ng isang cellphone, di ba? Lagi may signal ng cover. Ano? Pero kung naka-off ka, or malayo ka, hindi ka makakatanggap ng signal. Isn't it? Sa taong tumanggap sa Diyos, ang salvation ay parang signal. Always available. Pero pag lumayo ka, or pag-off ka, it is unavailable. Isn't it? Ikaw, malapit ka ba sa coverage area? Or are you out of coverage? Are we still in God's signal? Are we still connected to God? Ikaw ang makakasagot niya. Okay. Malinaw sa atin ha, na ang pag-ibig ng Diyos ang nagligtas sa atin. Christians, ang pag-ibig ng Diyos ang nagligtas sa atin. Kailangan po nating manatili sa pag-ibig ng Diyos. Ang eternal life ay hindi po ito premyo sa nagsimula. Guys, Christians, hindi ito premyo sa nagsimula lang. Ito ay pangako sa mananatili. Ibig sabihin na mananatili hanggang dulo. Makarating ka hanggang dulo. Bilang Kristiyano, meron po tayong nilalakbay. Ang makakakuha ng gantimpala ay makarating hanggang dulo. Hindi yung pagkahakbang pa lamang na wala na. O umakbang ng ilan na wala na. Ang mananatili hanggang dulo ang siya lamang pagkakamit ng gantimpala. Sabi ng Panginoon. Amen? Sabi dito, Mark 24 verse 13, ngunit ang mananatili hanggang sa wakas ay siya lamang maliligtas. Ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Oh. Isa sa mga sinyales, paano ba natin malalaman pag ang tao ay nananatili pa sa pag-ibig ng Diyos? Meron kayong mga idea? Sa mga dating Kristiyano na, tayo man dating Kristiyano dito, paano kaya natin malalaman kung tayo nananatili sa pag-ibig ng Diyos? Isa po sa na-realize ko, ang tao pala, tayo Kristiyano ha,
ito'y kailangan ma-identify niyo sa inyo. Malalaman mo pag nawawala ka sa pag-ibig ng Diyos, pag nawala na rin ang pag-ibig mo sa Kanya. Pag nawala na rin ang pag-ibig mo sa Diyos, meaning, nawawala ka sa pag-ibig ng Diyos. Kung dati ikaw ay galak na galak, lagi kang kumakatin ng Bible study, at ngayon hindi na. Kung dati ikaw ay laging present every Sunday, kung maaari lang dito ka na sa church tumulong, tumira, tapos ngayon, parang ang hinihilang bayawak sa lupa, ang hirap mong dali sa Panginoon. Ibig sabihin, pag ganun na nangyari, kaya napakatindi ng biyaya sa puso ng mga pastor eh. Pag ang kanyang mga tupay nawawala, kung maaari lamang bigyan ni pastor ng 1 milyon, kumain ka lamang. Pero wala pa akong 1 milyon ha. Darating ang time, magkakaroon ako. Pero ano po ito? Sa puso ko, sa puso ng mga pastor, kung maaari lamang bigyan ka ng 1 milyon, kumain ka lamang at huwag kang mawala. At ikay manatili sa Panginoon. Kaya po yung pastor. Ewan ko sa iba. Ang eternal life ay hindi premyo sa nagsisimula. Ito ay pangako sa mananatili. Ang sinyales na pag nawawala ang Kristiyano sa pag-ibig ng Diyos, pag nawala na rin ang pag-ibig mo sa Kanya. Ang tanong, mahal mo pa kaya si Lord? O mas mahal mo na siya? Magkata. Sa pahayag 2:3 hanggang 5. Basa. Alam kong kayo mag-iisip. Nag-is kayo alang-alang sa akin. May mga Kristiyano din palang mismo o natiling sa Panginoon. Pero tingnan natin. Ngunit ito ang inireklamo ko sa inyo. Nakakalimutan na ninyo ang dati pagmamahal mo sa akin. Sa 5, sabi ni Jesus, alalahanin ninyo kung gaano kayo mataas bago kayo bumagsak. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at gawin ninyo ang mga ginagawa ninyo muna. Meaning, gawin mo ulit yung dating ginagawa mo kung ikay mahal na mahal ko si Lord. Ibalik mo ulit yun. Bakit? Kapag hindi kayo nagsisi. Kapag hindi kayo nagsisi. Sabi ni Jesus, pupunta ko yan at aalisin ko ang inyong ilawan sa kinakatayuan ninyo. Ito ay paalala ng panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Isn't it? Naalalahanin at pagsisihan at muling gawin ang mga bagay na bunga ng pag-ibig ng Diyos. Christian, there's a danger ng paglayo sa Diyos. Amen. Kaya sabi niya, kapag hindi kayo nagsisi, pupunta ako riyan. Aalisin ko sa inyo ang ilawan sa kinakatayuan ninyo. Aalisin ang ilawan is a warning of judgment to the Christians. Parang sinasabi ni Jesus, if you don't return to me, I will no longer recognize you as my church. Oh my God. Kung ikaw sa palagay mo, lumayo sa Panginoon, parang sinasabi ni Jesus, if you don't return to me right away, I will not recognize you as my true church. Church is not the building. Church is the people who accept Jesus as your Lord, God, and Savior. Church is not a religion. No religion will ever save us, can ever save us. Only the relationship with Jesus, if we accept Jesus as our Lord, God, and Savior. Isn't it? Is it clear, people? Naunawan natin kung bakit mahalagang manatili sa Panginoon. Dahil nakasalalay dito
ang kaligtasan nating eternal life. Now, this is the question na ating sasagutin. Ano nga ba ang paraan? Ano nga ba? Paano nga ba tayo makikip natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin para hindi tayo mawala? Kasi napakalaga manatili tayo, isn't it? Mahalaga manatili sa pag-ibig ng Panginoon. Now, how can we keep ourselves in God's love? Sa Jude 21, may pinanggalingan ito. Jude 1:20, narito ang sagot ng Panginoon. Jude 1:20, sabi ko, but you, dear friends, by building yourself up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. To keep, alam mo ba, guys, church, alam niyo po ba na ang ating pananampalataya, ang pananagutan natin, ang pagbuo natin at pagpapatibay ng pananampalataya, pananagutan natin ito, hindi ito binigay ng automatic. Oh, tanan, may pananampalataya ka na, tanan. Pananagutan ito ng mga Christian. Kung anong meron pananampalataya ay pananagutan mo ito. Kaya, ang pananampalataya, ang ating spiritual muscles, ang pananampalataya, spiritual muscles natin ito. Paano natin ito pinapalakas araw-araw? Kung ito ay nag-gym, paano ito pinapalakas araw-araw? Anong ginagawa mo para palaguin ito? Oh, tayo ba yung nanalangin pa? Nananalangin pa po ba tayo? Yes, Pastor. Yung isang taon. Tayo ba ay lagi nagbabasa ng salita ng Panginoon? Kung nakaasa kay Pastor, kung ano sabihin ng Pastor, nilalang ang pinaniwalaan mo, paano pag si Pastor? Kung may nagsalita sa inyong iba, tapos sinanggap nyo na, hindi nyo binasa sa Bible, maluloko kayo. Kaya kailangan magbasa tayo ng Bible. Pini-encourage natin ang bawat isa dito na magbasa ng Bible para hindi lang kayo sa sasabihin ng pastor o sa sasabihin ng preacher maniwala. Tayo ba ay laging present pag Sunday? O pa-absent pa? Sa tingin mo, paano lalago ka sa pananampalataya kung hindi mo ginagawa ang mga ito? At lagi kang busy sa buhay mo sa mundo nito? Paano malalago sa pananampalataya? To keep ourselves in God's love is by building our faith. Sabi doon, building yourself up in your most holy faith. We cannot build our faith in God if we are not hearing the word of the Lord. Hindi lalago ang ating pananampalataya nang walang pagpahilig na salita ng Panginoon. Kaya sabi ng Romans 10:17, sabi ng salita ng Panginoon, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. O matindi ko, ano daw? Hearing and hearing. Sa Bible, pag 2 beses inuli ang salita, ito'y ini-emphasize, ito'y napakahalaga. Pag 2 beses lalo itong inuli sa isang verse, napakahalaga nito. Kaya nakalagay doon, hearing and hearing. Ibig sabihin, pag nakapakinig ka, magkameron ka pa rin ng uhaw, makinig. Makinig at maghanap ka pa rin kung paano ka makakapakinig sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Now, kaya mahalaga na hindi tayo ma-absent ng Sunday at laging uma-attend ng mga gawain, makakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. Ang masama, pag Sunday na lang tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, hindi pa regular. Ay samantalang hearing and hearing. Ay pag ginawa natin every Sunday lang, pwede baguhin ang verse. So then faith comes by hearing lang. Ay sinabi ng hearing, tapos Sunday na absent pa. O ibig sabihin dito ng Lord, umattend ka ng Sunday, huwag kang absent ng Sunday, humanap ka pa ng paraan para makapakinig ulit ng salita ng Panginoon. Meron tayong mga online para makinig ulit. Pero make sure na yung Sunday ay lagi kang naroon. Oh, may J.A. Rosario, makinig tayo ng mga preaching. Oh, may J.A. Ligaspi. Dali tayo na. Amen? Kaya, please like and subscribe for more videos. Hindi lalago ang Kristiyano sa pananampalataya sa Diyos pag pa-absent sa gawain ng Panginoon. Hindi lalago. I tell you. Nako.
Kaya guys, inutusan tayo ng Panginoon. Inutusan tayo ha. Hindi ito sabi ni Pastor ha. Hebrew 10:25. Hebrew 10:25. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Sa pagtitipon pala, pinapalakas mo ang loob ng isa. Tapos, nagpapalakasan, parang pinapalakas mo ang loob ng isa, pinapalakas ka rin ang loob, pinapalakas rin ang loob mo ng isa. Kaya inutos ito eh. Huwag kaligtaan ang pagdalo ng gawain. Kung ang pagdalo ng gawain ng Panginoon ay utos para sa ating ikabubuti, kung inutos ito ha, ibig sabihin, hindi mabuti sa atin ang hindi dumadalo ng gawain. Pag pa-absent-absent ng Sunday, hindi mabuti sa Kristiyano. Grabe ka naman, pastor. Isang beses lang ako umabsent, hindi agad mabuti. 2 beses ng pastor, hindi agad mabuti. Napaka-harsman ng pastor. Tanong ko po sa inyo, sino sa inyo dito magsasabi sa akin pag naka-absent ka ng 2 sunod na lahat na Sunday ay okay ka pa rin? Malakas ka pa rin spiritually? Sino magsasabi sa akin dito na pag hindi ka nakapakinig ng Sunday, ng Word ni Lord, pag Sunday, ay naging mas mabuti ka pag Kristiyano? Sino magsasabi sa akin dito pag hindi ka nakakinig ng Sunday at hindi ka nakapakinig ng Word ni Lord, ay mas na-exercise mo ang bunga ng banal na Espiritu? Yung ikaw ay, kahit hindi ka mas lalo ka naging pasensyoso, yung ikaw ay mas lalong naging mabuti, yung ikaw ay mas lalong naging mas mapagmahal, yung ikaw ay mas lalong naging mabait. Sino magsasabi sa akin noon? Okay, pag nagagawa mo yun, huwag ka lang umaten. Pero hindi eh. Kung ikaw ay pasensyoso, napapawasan ang pagiging pasensyoso kung mag-absent ka. Isn't it? Amen. Pag kumaatin ka, di kayo naging mabuti, nababawasan ang pagiging mabuti mo. Nababawasan. Isn't it? Nandiyan pa kayo? Amen. Kala ko wala na kayo. Pag umabsent tayo ng Sunday, alam nyo, yun ay kuwang ng kaaway para patayin ang apoy. Patayin ang apoy. Apoy mo sa Panginoon upang manlamig ka. Nako. Ang pagkatan natin every Sunday ay pagpapatibay din po ito ng relasyon. Napansin nyo ba ang bilis manlamig ng puso ng mga tao? Kaya kung hindi mo inasyak, nang lalamig yan. Napansin niyo yan? Napakabilis. Lumamig ng puso ng tao kapag hindi naalaga ng relasyon. Kaya ang pag-attend natin, ang every Sunday, pag-alaga natin sa relasyon natin sa Panginoon, kasi alam natin, na mahalaga ang relasyon natin kay Lord. Amen? Sino sa inyo dito, may karelasyon ka, lagi mong iliin dyan. Hindi man lang, hindi yung ibig sabihin, oy, yung below 25 ba, I'm not talking to you. Okay? Yung mga 25 up, okay. Sino sa inyo dito may karelasyon ka? O halimbawa, asawa mo na, tapos hindi pa kayo nag-meet, hindi pa kayo nag-uusap. Di ba ang pangit ng relasyon ka noon? Sabi ni Pastora, ano ang pag-ibig kung walang komunikasyon? Naalala ko kayo nun? Nasa Saudi pa ako noon. Yan. Ang pag-attend natin ng Sunday ay pag-aalaga natin sa relasyon natin at sa pananampalataya natin kay Jesus. Lahat ay kung gusto pumunta ng langit, isn't it? Are we desiring and seeking God and work out our relationship with God, with Him? Are we? Or gusto lang natin pumunta sa langit nang walang relasyon sa Diyos? Maraming tao gusto pumunta ng langit, wala namang relasyon sa Diyos. Don't just desire heaven. Desire the one who bring you there na nagputos na huwag kaligtaan ang pagdayo. Okay. Itong nakakalungkot, gusto pumunta ng langit ng mga tao, pero hindi makapunta sa church. Gusto pumunta ng langit, hindi makapunta sa church. Alam niyo ba ang mga tao, lahat gusto pumunta ng langit? Alam niyo? Yung Torah of Babel, sa kagustuhan ng mga tao nung panahon ng Old Testament, gusto nila punta ng langit. Gumawa sila ng Torah mga facts.
napakahaba na pwede nakaabot sa langit. Alam mo kaya ginawa ni Lord? Ang buhay na rin iba para hindi mangyari yun. Anong point ko? Gagawa ang tao ng paraan makapunta lamang sa langit. To the fact na kahit gumawa nga ang tao, kung matalino kaya abutin ng pag-iisip ng tao, gagawa siya ng spaceship na makakarating sa langit kahit umabot pa siguro ito ng 100 years na biyahe. Pero pagpunta sa church, isang oras na biyahe, ayaw mo, tinatamad ka. Yun nga, isang minuto kang mahakbang lamang, hindi ka ba tapos gusto mong pumunta sa langit. Are you there, people? Ang pag-absent ng Sunday sa araw ng pagsamba ay kilos ng kaaway upang ilayo ang mga Kristiyano sa pag-ibig ng Diyos. Pag naka-absent ka ng isang Sunday, madali na sa kaaway na hindi ka pa-absent, na hindi ka pa-absent sa sunod na Sunday. Madali na sa kaaway. Pag naka-absent ka pa ulit ng pangatlong Sunday, mas lumalakas ang chance ng kaaway na ilayo mo sa pag-ibig ng Panginoon. I tell you that. At habang lagi kang absent ng Sunday, nawawala ang pananampalataya at tumalabo ang pag-ibig natin sa Diyos. Kaya nga, sabi ko nga, kahit tinatamad tayo mga Kristiyano, kahit tinatamad tayo, kahit isang Sunday, huwag tayo absent. Kasi, nagsisimula sa isa ang hindi pag-absent ng 2 beses, ang hindi pag-absent ng 3 beses, ang pagbabackslide, nagsimula sa isang pag-absent. Isn't it? Lahat na nag-backslide sa Panginoon, nagsimula lang sa isang pag-absent, isang Sunday na pag-absent. Isang Sunday na. The enemy can destroy believers by making distractions, temptations, para bigyan ka ng dahilan upang hindi mo na masunod ang utos ng Lord na huwag kaligtaan ng pagdalo. If we are not aware, we will find ourselves away from the love of God. That is really true. Kung ang pag-ibig ng Diyos ang susi sa buhay na walang hanggan, anong ginagawa mo para manatili sa kanyang pag-ibig? Ask yourself, am I staying in the love of God? Anong mga bagay ang nagpalamig sa iyo sa pag-ibig ng Diyos? Kasalanan? Problema? Doubt? Ano man ito? You must remain in His love daily. Huwag kang papayag na mawala ka sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kang papayag na mawala ka sa pag-ibig ng Diyos. Kapag hindi ka nanatili, mawawala ka. Pero, kung mananatili ka hanggang wakas, tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin si Lord. Pangalawa, panghuling puntos. Reasons why we have to remain in God's love. The reason is to save others. Pinapanatili ka ng Panginoon sa pag-ibig niya to save others. Jude 1:23. Save others by snatching them from the fire. To others, show mercy, mixed with fear, pity, even the clothing stained by corrupted flesh. Remaining in God's love empower us to show mercy, to lead others out of danger. Ang pag-ibig ng Diyos ang magdadala sa atin para ilid ang mga tao sa kapahamakan. Sino kaya dito sa inyo ang ginawa mo ang kapwa mo? Sino sa inyo dito naawa sa kapwa mo? Yung sa sobrang desire, yung nagdi-desire ka ng sobra, na madala mo lamang sila sa Lord. Yung gagawin mong paraan, kahit anong paraan, na madala mo lamang sila sa Lord. Yan ay pagpapakita mo ng pagkaawa mo sa kapwa mo. Kasi alam mo, pag hindi nila tinanggap si Jesus, ang mga tao kasi, religion lang talaga tinatanggap. Alam mo kasi, pag hindi nila tinanggap si Jesus, ay ang katotohanan talagang pupunta ng impyerno. Kasi walang ibang daan. Are you there? Sabi dito, to others show mercy. Sino kaya dito ang binabanggit na others? Others?
To others, show mercy. Sino ba ang binabanggit dito? Alam nyo, lahat ng taong makakasalubungan natin, silang others. Lahat. Sila mga kapitbahay mo, katrabaho mo, kaklase mo, kaibigan mo, at higit sa lahat, ang Pangulo. Sila ang others doon. We cannot give what we don't have. Walang puto dito. We cannot give what we don't have. Nasubukan mo na bang magbuhos ng tubig na walang laman? Sino po nakasubok to? You can shake it. Walang laman. Even, you squeeze it. Walang bumubuhos. No matter how hard you try, nothing comes out. And nothing will come out. Kasi walang laman. Iyan ay tulad ng kapag sinubukan natin tulungan ang iba sa spiritual na paraan. Ngunit ang sarili nating puso ay tuyo. Paano tayo magpapalakas ng iba kung tayo mismo ay nangihina? If we are full of God's love, if we are not full of God's love, how can we share it? If we are not walking in His truth, how can we rescue others from lies? Isipin mo, may nalulunod na tao. Tapos ikaw ang lifeguard. May nalulunod. Ikaw ang lifeguard. Ang problema, ikaw ay unti-unting lumulubog at nalulunod din. Paano ka sasagip sa nalulunod kung ikaw ay nalulunod? Paano mo sasagipin ang nalulunod kung ikaw ay nalulunod din? That's why Jude tell us and remind us to remain in God's love. Before we snatch other from the fire, kailangan natin manatili sa pag-ibig ng Panginoon para makuha natin ang mga tao sa apoy. Snatch from the fire. When we are spiritually empty, we become powerless to help. But when we are filled with God's love, we become life-giving, able to save others without losing ourselves. Snatch meaning, anong ibig sabihin nito? Ang synonyms ito ay steal, kidnap, grabbing suddenly, snatch. Sa panang term snatch. Sa verb po nito ay snatching. Snatching. Ibig sabihin ng snatching, quickly seize. In a rude or eager way. Quickly seize something in a rude or eager way. That is snatching. Mabilis na kunin ang isang bagay. Sa isang bastos daw at sabik na kaparaanan. Kunin in a rude way. Quickly seize means something was suddenly and forcefully grabbed, taken, or captured without delay. The phrase snatching them from the fire shows the urgency and danger of sin and judgment sa mga tao na kapaligid sa atin. Christians, are you listening? Nandiyan pa kayo? Inibig tayo ng Diyos hindi lamang para maging ligtas ang ating sarili, kundi iligtas din ang iba. Ulitin ko po ulit. Inibig tayo ng Diyos para, hindi lang para iligtas ang ating sarili, kundi iligtas din ang iba. Remaining in God's love is not just for personal salvation, but also become a channel of salvation to others. Only those who are anchored in God's love can simply put others from spiritual danger. How many of you here have experienced the love of God in your life? Sino po ang nanatili pa sa pag-ibig ng Panginoon? Nung naunawaan ko po ang pag-ibig ng Diyos at naramdaman ko ito sa aking buhay, dumating po ako sa puntos na iba ang sigla ko mag-share ng gospel. Yung marami po akong pinupuntang Bible study. Nung naunawaan ko po ang pag-ibig ng Panginoon,
Alam nyo, dumating ako sa puntos, nagagawin ko ang lahat, makapag-share lang ng gospel. Nung nagsisimula pa ako magpastor, grabe po ako, kapal. Grabe po ang iya ko, kinakapalan ko lang ang pagmumukha ko mag-share ng pag-ibig ng Lord. Hindi ko po yun magagawa kung hindi ako puno ng pag-ibig ng Lord. Alam nyo, hindi ko yun magagawa. Parang hindi po ako napapagod doon. Kahit ngayon. Pag may natawag sa akin sa hospital, pastor, pag-pray, kahit minsan tutulog na ako, pinupuntahan ko pa. Nawawala ang pagod ko, nakunawaan ko lang ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. Nawala ang hiya ko na mag-share ng gospel. Hindi ko na po kinakahiya ang mag-share ng kabutihan ng Diyos. Lagi akong may chinachat para may ma-invite. Kung makikita niyo po ang cellphone, chat ako ng chat. Kahit bata, chinachat ko. Naalala ko yung apo niyo po yan. Kahit yung bata, chinachat ko. Ay yung lola, hindi na rin tayo. Hindi bata. Chat ako ng chat kahit bata. Mahalaga. Naunawaan ko siya pag-ibig ng Diyos eh. Alam niyo po, kahit bata, pareho lang din yan suma ng kaluluwa ng matanda. At hindi rin natin alam ang buhay ng tao. Kung hindi man dumating si Jesus agad, na iniintay ng mga Kristiyano, pwedeng ang maging pagdating ng Panginoon ay mawalan ng buhay ang tao sa mundo nito, ang Kristiyano. Chat ako ng chat. Kung makikita niyo po ang cellphone ko, ipapakita ko po sa inyo para po ako tawag nun. Kumusta ka na? Ang ginagawa mo? Deliver kita. Kung makikita niyo po ang cellphone ko, minsan hindi ko na po magbalit yan lahat. Si Mrs., alam niyo po ang ko, minsan siya na po na-refresh. So, dalawa kami, nagtutulog para kami ng tawag ng call center. Tutulog na. Walang tigil. Kala niyo minsan pag nasa bahay ako nagpapahinga, nakahiga. Naku, hindi po ako nagpapahinga. Ang isip ko, andar ng andar kung sino ba kumusta. Baka si ang bibi. Chat ako ng chat. Dumating ako sa puntos na kahit wala na akong pera, kahit wala na akong pera, sa sobrang tindi nang gusto kong mag-share ng salita ng Panginoon, gumagawa ko ng paraan, magkameron lamang ako ng panggastos, ng panggasolina, ng pagkain sa mga pupuntahan ko. Gumagawa ako ng paraan. Alam nyo, hindi ko yung ginagawa dahil lang napipilitan ako. Ginagawa ko yun dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pag punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, hindi mo yung contain. Lalabas yan, aapaw yan. Gagawa ka ng paraan kung paano may share ang gospel ni Lord. Dahil sa puntos na kahit sino makakausap mo, ang lagi mong isip kung paano mo siya masisyalan. Halimbawa, bibili ka lang ng kwek-kwek, tapos may nakita ka. Ito maninirealize mo yung may pag-ibig na Panginoon. Gagawa yan kahit sa kwek-kwek, natusok ng kwek-kwek. Talagang gagawin ng parang kung paano makapag-share. Paano kayo makapag-share ng pag natusok ka ng kwek-kwek? Paano ka makapag-share? Ano yung pag ito'y nasa Maykalan? Makapag-share ka? Ako ang init. Sa inferno, mas lalong init. Alam mo, may isa kong tiyahin kahapon. Tiyahin namin ni Mrs. Ini-invite ko yun sa Lord. Ini-invite ko sa church. Sabi ko, ako naman hindi totoong naiinitan. Sabi ko, kumari, ang init ko ang init dyan. Sa inferno, siguro lalo ko sa init. Alam mo, dinidiskartehan ko, pinaparealize ko na may impyerno. Kung hindi man ako direct na makapag-share sa kanya ng gospel, ipaparealize ko sa tao na may impyerno darating sa buhay ng tao kung hindi niya tinanggap si Jesus. Ito ang problema ng mga tao. Nawawala sa sistema ng isipan ng tao ang impyerno. Inaalis ito ng demonyo para hindi ka lumapit sa Panginoon. Alam mo, pagka naging malinaw sa iyo na may impyerno, baka ikaw impyerno ng sobra-sobra. At bumalik ka agad.
Tinapang tao, pag nagkakasakit, ganyan na-realize na bumalik sa Lord. Hinihintay pa magkasakit. Hinihintay pa, Lord, pagalingin mo na po ako. Sa stage, pag na-cancel na ito, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Lord, awal ko na sa Maria, sa Judea. Samantalang sa church, kung malakas pa, isang hambang lang, hindi makapunta. Ganyan po ang tao. Saka lang nare-realize na may kapamangan darating pag may nangyari na. Kaya Kristiyano, maging matalino ka. O huwag kang papayag na paluin ka pa ng Panginoon. Mabuti kung napalo ka, ay kung paano diretsong namatay nang hindi ka nakabalik sa Lord. O, aminin ko po sa inyo, nawala po ako sa Panginoon limang taon. 5 taon po ako nawala sa Panginoon. Nakabalik ako 2014. Mag 2009 to 2014. 5 taon. Alam nyo? Alam ko sa sarili ko. Kung panahon yon, ako yung namatay, kasi hindi natin ng buhay, sigurado, shoot na shoot ako sa impyerno. Shoot na shoot. Kasi alam ko sa sarili ko, guys, alam din natin sa sarili natin pag tayo lalayo sa Panginoon. Kaya habang may panahon pa, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Kara ka. Bum, tara. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Alam niyo, ang pag-decide natin ng maraming taong maligtas ay resulta lang ng pananatili natin sa pag-ibig ng Diyos. Guys, ulitin ko. Ang pag-decide natin ng maraming taong maligtas ay resulta lang ng pananatili natin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya pag wala ka ng desire, Christian, pag wala ka ng desire sa kaluluwa, matakot ka. Pag wala ka ng desire na magdala ng tao sa Panginoon, matakot ka. Baka malayo ka na sa pag-ibig ng Diyos. Totoo po yan. Kaya salamat. Alam nyo, ang pag-ibig ng Diyos ang magdadala sa atin sa pag-ibig sa kapwa. Kung totoo mong mahal ang kapwa mo sa buhay, ang mahal mo sa buhay, gagawin mo ang paraan. Madala mo lamang sila sa Panginoon. Kahit ang pulsa mo'y mabutas, gagawin mo ang paraan. Madala mo lamang sila sa Panginoon. Kung totoo mong mahal. Ay, bahala ka na. Ayaw mo kumagto kay Jesus. Bahala ka sa buhay mo. Pero ako ligtas. Hindi po ganun itong pag-ibig. Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos, tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos upang mahalin mo rin ang kapwa mo. Pinadama sa iyo ang pag-ibig ng Diyos upang ipadama mo rin sa iba, i-share mo din sa iba ang pag-ibig ng Diyos. Palakpakan po natin dito ang mga may pamilya dito sa Panginoon. Kung ikaw ay meron kong kapatid, kung sino man yan, nadila ka sa Panginoon, pasalamatan mo ang Diyos sa buhay niya. Sobrang mahal ka na. Hindi lang yan show sa iyo. Pero, yan ang pinakamatindi niyang ginawa sa iyo na pagmamahal niya sa iyo. Galing ka niya sa pala ng Panginoon. Kasi may impyernong darating sa taong hindi tumanggap sa Panginoon. Kahit hindi ka na mag-I love you sa magulang mo, sa kapatid mo, kahit huwag ka na mag-I love you, dalhin mo na lamang sa Panginoon, mas sigit pa yun sa I love you sasabihin mo. Really? Kung ikaw ay Kristiyano at hindi mo dinidesire ang pamilya mo, wala kang ginagawang paraan. Hindi lang kasi desire ito. Gagawa ka kasi din ng paraan eh. Hindi lang gusto mong balik ka sa pamilya, gusto mong ibalik ang ama ko, ang ina ko, gusto mong ibalik sila sa Panginoon. Pero hanggang sa isip mo lang at hindi mo ginagawa, may something pa rin. Kailangan gawan mo ng paraan. Kasi pag inabutan ang kamatayan, shoot na shoot! Keep yourself in God's love. Ang pag-ibig ng Diyos ang magtutulak sa atin na mahalin ang kapwa gaya ng sarili. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos. Gusto ng Diyos na manatili tayo sa pag-ibig niya. Una, ang pinakamalaga kung bakit gusto niya manatili tayo sa Kanya, para ikaw ay maligtas. At ang pag-ibig na yun ang magtutulak sa iyo, makasustain ka hanggang dulo. Kasi sabi ng salita, ang mananatili lang hanggang dulo ang maliligtas.
Be aware na pag umabsent ka ng Sunday, Kristiyano, pwede kang dalhin sa pag-backslide ng isang Sunday lang ng pag-absent mo. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, natanggap mo ang pag-ibig ng Panginoon, hindi na natapos ko. May pinagagawa ang Panginoon sa iyo. Kung totoo mo tinanggap ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig na ito ay hindi mo makunting. Lalabas ito na lalabas sa puso mo, lalabas ito sa katawan mo. Lahat ng gagawin mo may pag-ibig. Gagawin mo ang lahat, pati ang pamilya mo ay madala mo sa Panginoon. Gagawin mo ang lahat, pati ang kaklase mo, masiran mo ng gospel, madala mo sa Panginoon. Gagawin mo ang lahat na kahit yung mga kapitbahay mo, kahit kaaway mo, ay gagawin mo sa Panginoon sapagkat ang pag-ibig sa iyo ay buhay na buhay. Ang sabi ng salita ng Panginoon, love your enemy, even your enemy, love your enemy. If you truly love the Lord your God with all your heart, with all your soul, you will not contain it. Lalabas ito at lalabas sa iyo. Kapatid, kung ikaw ay nangihina, tingnan mo ito. Kung ikaw ay nanlalamig, pag ikaw ay nanlamig pa, paano yung mga tao nasa paligid mo? Sino ang maninindigan para sa kanila? Sino ang maninindigan? Alam mo sa pananatili mo, paninindigan sa Panginoon, pinaninindigan mo rin ang pangako ng Panginoon. Isa man sa isang bahayan ang makakilala. Lahat ng pamilya ay makakilala. At kung yung isang iyon ay tumalikod pa sa Panginoon, paano na ang pamilya? Isa man sa sambayan ang makakilala, manindigan ka lang sa Panginoon. Darating ang Panginoon ang panahon. Sasabihin mo, we in my family, we will serve the Lord. We in my family ay mag-i-inherit ng kaligtasan ng Panginoon na binigay sa pamamagitan ni Kristo, sa pananampalataya kay Kristo, hindi sa reliyon, kahit anong sabon mo sa reliyon, at ibang lahat ng reliyon, hindi kayo niligtas yan, kapatid. Hindi kayo niligtas ng reliyon mo kahit mahal mo yung reliyon mo. Ang mahal mo si Jesus na magliligtas sa iyo, binigay ang buhay niya para sa iyo, para sa iyong kaligtasan. Come on, Charles, let's stand up, let's stand up. Guys, church, kailan mo ulit naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Ikaw ba'y nanglamig? Kung ikaw ay Kristiyano na, dating mainit ang paglilingkod mo sa Panginoon, dating mahal na mahal mo si Lord, sinasabi mo, Panginoon, kumakanta ka pa ang 1,000 buhay, meron lamang ako, Panginoon, ibibigay ko ito sa iyo. But, yung isang buhay mo ngayon, hindi mo maibigay sa Lord, nanlamig ka sa Panginoon. Pinutusan tayo ng Panginoon to remain in God's love. Manatili sa pag-ibig ng Diyos. Huwag ka nang darating pa sa puntos. Huwag ka nang darating pa sa puntos na manlamig ka at mawala sa Panginoon. I tell you, hindi po masarap ang malayo sa Panginoon. Wala kang pupuntahan, kundi ang Diyos lamang. Kung lalayo ka pa sa Panginoon, hindi mo rin alam ang buhay mo. Paano mag-abutan ng kamatayan na hindi mo natanggap si Jesus sa buhay mo? Kaya we are not preaching religion here. We are preaching the gospel, and the gospel, the truth is, may impyernong darating sa tao. Lahat ay nagkasala. Lahat ay papunta ng impyerno. At ang damang lamang nagiging paraan upang hindi maligtas. Tanggapin mo si Jesus. Tanggapin mo si Jesus na binigay ang buhay niya para sa iyo, para ikaw ay maligtas. Na binigay ng Panginoon, na binigay ng Diyos Ama si Jesus. Nagsakripisyo, nasa langit, nasa taas, nasa trono, bumaba, tinitibay, para ikay tumanggap sa Panginoon at maligtas.
Jesus. At kung ngayon mo lang naramdaman, ngayon mo lang nalaman ang pag-ibig ng Diyos, at gusto mo itong maranasan sa iyong buhay, at manatili ka sa pag-ibig ng Diyos, this is the time you come to God. This is the time you come to God. This is the time you come to Jesus. This is the time. This is the time na manampalataya na may Jesus, na may Jesus, na may makiligtas sa iyo. Mga kapatid, isang tanong lang ang papatawin natin sa putin araw-araw. Nananatili pa ba tayo sa pag-ibig ng Diyos? Dahil ang
Let us worship